Sa mahigit 10 taon ko nang babalik-balik sa Mindanao, ngayon lang ata ako nakaramdam na matinding kaba sa muli kong pagbisita dito sa probinsya ng Maguindanao. Pero hindi para sa akin. Hindi para sa mga batang ito. Araw-araw buhay nila ang nakataya sa tuwing papasok sa isang maliit na paaralan sa Barangay Matilak, dito sa bayan ng Kabuntalan. Lampas 2 bahay ang lalim ng lawa. Sinaraan ng mga kinatatakutan at kilalang kuta ng mga rebelding grupo at pinamumugaran ng mababagsik na Philippine crocodile. Hindi pa man sila nakakarating sa nais puntahan, marami ng balakid na daan patungong karunungan. Pero porsigido ang mga estudyante. Si Teacher Conchita Patiño inspirado, pumayag na magturo kahit 1/4 lamang ang kanyang sweldo sa buwan ng sahod ng isang guro. Kaya marami man daw sa kanyang 60 estudyante ang di pag-aanong marunong sumulat at bumasa, lagi naman daw perfect attendance sa mga ito. Ang tiyok na gamit niya sa pagtuturo mula sa sarili niyang bulsa. Ito na lang ang tiyok mo. Ayan lang. Na kung hindi pa ako makapunta ng Cotabato, wala pa akong tiyok. Hindi makakabuo ng isang buong stick na tiyok mo? Oo, hindi. Asan ang eraser mo? Ito. Basta, tela? O, tela. Tela lang din ang eraser mo? So, wala tayong supply na gano'n? Wala. Kung hindi ka magbili ng tiyok, pati eraser, wala kang mabuo na may bigay sa'yo. Walang supplies. Number 7. Ang mga bata sa isang notebook lamang pinagkakasya ang 9 na subject. Walang ilaw ang classroom nila. Ang sahig, tinutubuan ng damo. Wala ring palikuran ng eskwelahan at walang malinis na tubig na panghugas. Kay sarap pagmasdan ng mga batang uhaw sa karunungan. Pero ilan kaya sa kanila ang makapagtapos ng kolehiyo, ng high school, elementarya, o makatapak man lang sa susunod na grado? Ang Autonomous Region of Muslim Mindanao o ARMM na siyang kinabibilangan ng Maguindanao ang may pinakamababang antas ng karunungan sa buong Pilipinas. 3 sa bawat 10 tao dito di marunong magsulat at magbasa. Kaya ang mga guro maituturing na ginto dito sa probinsya. Mahigit 50 estudyante ang karaniwang nag-aagawan sa atensyon sa iisang guro. Gayong ayon sa United Nations Educational and Scientific Cultural Organization o UNESCO, isang teacher dapat ang nakalaan sa bawat 40 estudyante. Salamin din ang Maguindanao ng sitwasyon ng edukasyon sa buong bansa. Hindi rin makahabol-habol ang gobyerno sa pagbibigay ng mga karagdagang classroom para sa lubulubong bilang ng mga estudyante taon-taon. Sa mga evacuation center na tulad dito sa Dato Odin Sensuat, pansamantalang ipinapagpatuloy ang edukasyong madalas na didiskaril ng gulo. Ang teacher, isang voluntaryong estudyante na second year high school lamang ang tinapos. Walang sweldo pero may malasakit. Hindi man otorisado ng DepEd na magturo, hindi rin naman daw siya pinapakialaman. May mga eskwelahan din namang di man nadamay ng kaguluhan, pinagtampuhan naman ng kalikasan. Ang Tabiran Elementary School sa Kabuntalan, itinayo malapit sa ilog. Gaano katagal na ang problema ba ng ganitong klase? Problema? Since birth, problema na po talaga ang ganito. Since birth po, ibig sabihin, mula pinanganak pa lang yung problema na ito. Yes, problema na. Patak-patak daw kung dumating ang pondo mula sa gobyerno. Nakapaghihina man tignan ng kalagayan ng mga paaralan, kahanga-hanga namang pagmasdan ang mga dedikadong guro. Buong araw akong namalagi sa paaralan ng Barangay Matilak. Isulat niyo po ang inyong kailangan para sa presidente natin. Habang isinusulat ni Teacher Conchita ang mensahe niya sa susunod na Pangulo, napaisip ako, kung mabibigyan lamang ng pagkakataon,
Isa sa mga batang ito, posible ring maging pinuno pagdating ng tamang panahon. Gusto ko maging pulis. Gusto ko maging teacher. Nalungkot lang ako nang maisip ko na sa mga lugar na tulad ito, para ng luho ang mangarap. Pero si Teacher Conchita, umaasa pa rin para sa mga bata. Mahal na Pangulo, gusto ko pong madagdagan ng aming eskwelahan at gusto ko pong humingi ng tulong sa inyo para sa ikabubuti ng aming lugar. Sana po bigyan ninyo ng pagkakataon ng aming kahilingan. Gumagalang po, Ma'am Conchita Supino. Kalakip ng sulat ang mensaheng mula mismo sa mga bata. Nasa kamay nila ang kinabukasan ng Mindanao. Nasa kamay nila ang simula ng kapayapaan. Nasa kamay nila ang bagong pag-asa. Sa loob ng notebook na ito, lupang galing mismo sa Mindanao, mga pangarap ng pagbabago, mga pangarap na sana'y tuparin ng susunod na Pangulo. Ako po si Michael Pahatin at ito ang aking biyaheng totoo.